Yun, magandang gabi guys. Thank you so much for joining tonight dito sa ating day 4 ng 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone, Miss G, Miss Hannah Lee, Rochelle, Von. For some of you, bago lang pasok, but Miss Teresita has been here for since day 1, I think. Nare-recognize ko yung mga nandito ng day 1. Welcome everyone. And yeah, so we will proceed with our topic. No, ang tawag dito. I'm just gonna. Sino dito ang ano pala? Sino dito ang merong website or landing page na ginagamit? Let me know in the chat. Type me in the chat if you have a website. Miss Rochelle, si Miss Hanali. Miss Rochelle, anong ano mo? Let me unmute you, Miss Rochelle. Teka. Ano nga ang ano mo? Product mo or services? Mechanical and Teka, nandito industrial yata sa ano. Ayan, go ahead. mechanical industrial supplies. Nasa hardware po kami. Sino ang target audience niyo dito? Business to business B2B. business to business primarily mga food manufacturing businesses. Got it, got it. Okay. So more on lead generation campaigns po kayo. Yep. Got it. Okay. Sino dito ang okay, thank you so much, Ms. Rochelle. But I'll ask for other participants. Sino dito ang may e-commerce business? Let me know in the chat. Type me in the chat. Meron ba? Okay. Wala, meron? Wala yata, okay. Hanali, anong ano mo? Anong tawag dito, business model nung sa'yo? Private resort. Okay, most likely lead generation din to. Si Mr. Risita, ano pong ano nyo? Ano po ang business model po ninyo? Mr. Risita. Ay, nakamute po kayo, Mr. Risita. Ayan. Good evening po, Coach. Yes, Mga Airbnb po. Airbnb. Okay, got it. So, lahat kayo lead generation eh. So, anyway, anong tawag dito? I was just hoping na merong e-com bet, but that's okay. But okay, so for those of you guys, anong tawag dito? Airbnb, B2B, tapos yung isa is resort. These are high ticket products. So definitely you need a lead for that. So but right now, I'm just gonna give you guys the kasi metric yung pag-uusapan natin yan, di ba? Ito na ba si June? Wala pa. Wala pa si June. Let me check kung napondohan niya ba yung ano kagabi? Yung ang tawag dito? Yung ni-live nating campaign kagabi. So, 1 second. Tingnan natin. Wait lang Ayun. So, nag-payment error. So, mukhang hindi niya napondohan to kagabi. But let's see, meron ditong meta leads na pumasok. So let me just quickly share my screen para ito na pala si Sir June. Sir June, yes, hindi mo yata napondohan kagabi. Ayan. Napondohan mo ba? Hindi nag-payment error eh. Meron sir, 1K ang ano ko pa, natitirang budget sir. I think napondo mo doon sa ano mo, sa anong tawag dito? Sa personal ad account mo kasi nag-payment error to eh. Hindi to magpa-payment error kung tama yung napondohan. Paano So kaya most yun, sir? likely doon mo lalagay sa yung pondo sa personal ad account. Hindi mo na malilipat yun dito eh. Okay sir. You have to fund it. Alam mo ba kung saan pumunta dito para mag-fund? So all you need to do Hindi pa, sir. is click all tools, business settings. Okay. Sinuro ko to ng day 1 eh. So anyway, verify account muna tayo. Pupuntahan nyo lang yung Sorry, go ahead. Nilagyan natin ata ng parang 99 ata ng last day. Nilagyan natin ng 99 pero yun nga, hindi mo siya na-fund. Iba yung na-fund mo yata, yung mismong personal mo.
Nag-error siya ngayon. So let me see. Wait lang. Actually, may problema to si Meta kanina pang hapon. Hindi ayaw mag-send ng OT. Ay, ito, buti nag-send. Okay. Kaninang hapon na problema ako sa OTP. Ayaw mag-send sa email eh. So dito mo siya pupunduhan, Sir Jun. Punta ka lang Dapat- dito sa Add Accounts. Ayan, tapos yan, Nissan Ads. Tapos pupunta ka dito sa Inverted Triangle. View Payment Methods. Pero sir, mag-open ako sa Nissan Biz o sa kahit din dito sa Nissan Marilao. And dito sa Nissan Marilao June. Okay. Okay, sa Nissan Marilao June. Mali yata yung napuntahan mo. So ayan o, walang funds na ubos na siya. So ito yung funded mo nung kagabi, funded, tapos inubos na siya maghapon. So kaya nag-error yung ating campaigns. But anyhow, so since nandito tayo sa ad account ni Sir June, meron naman pumasok na isang message eh. So let's ang topic kasi natin tonight is how to read the data. Diba? So makikita mo dito may leads na pumasok, which is yung nag-run siya kaninang madaling araw. So I'm not sure, baka half day nag-ano na siya. Tawag dito, nag-stop. So 'di ba, kung matatandaan nyo kagabi, naggumawa tayo ng dalawang ad set sa isang campaign. Isang broad open audience at isang merong interest or demographics targeting. So if I were to click the campaign level, pag pumunta ako ng ad set level, kita ko na kaagad kung saan galing yung leads na pumasok. Ibig sabihin po, itong broad open audience, doon galing yung leads na pumasok o yung lead na pumasok kasi isa lang. So ibig sabihin, if you compare the broad, ibig sabihin, di ba, kung matatandaan nyo, wala akong interest or demographics na sinelect dito. Tapos ito, sinelect natin yung virtual assistant na demographic targeting. And as far as you can see it, merong isa pumasok directly doon sa broad open audience. Now, makikita nyo dito, we have reach, impressions, cost per result. Itong cost per result na to, this is what we call CPM. Also, people call it CPM or cost per message. Di ba? Ang tinuro ko sa inyo nung day 2, CPM stands for cost per mil or milli. But this one, some people call it cost per message, which is fine. Okay naman yon. So, according to Meta, the cost per message is about 42.64. Okay, and if you head over here sa performance, tapos click mo to sa customize columns, and you type here CPM, di ba yung CPM sinabi ko nung day 2, yan, pag chinek nyo to, move natin to dito, ayun siya. So makikita nyo dito, ibig sabihin, itong CPM na to, Meta is charging Sir June's ads for about 171.24 cost per 1,000 impressions. Doon sa ad set na nasa baba, which is yung broad open audience, ito. So sabi ni Meta, kung ang cost niya to show your ads to 1,000 people, that's about 171.24. The virtual assistants, according to Meta, is about 135.19. So alin yung mas mahal? Yung open audience in terms of CPM o yung virtual assistants? Di ba ang mas mahal na CPM is yung broad open audience? However, ito yung sinasabi ko lagi, hindi porket mahal yung isang campaign mo, in terms of one metric, ipapatayin mo na. Titingnan mo muna kung alin dun sa dalawa ang nagkakaroon ng results na maganda. And as far as you can see it, this ad set was able to get one lead na pumasok. So ibig sabihin, titingnan mo to, yes, consideration mo to. Ang tawag namin dito is vanity metric or soft metric. Yung mga video views, cost per 1,000 impressions, these are soft metrics or vanity metrics. The metric that you need to be seeing is, or to be looking at, is the cost per result or the number of results acquired. So doon po tayo laging anong tawag dito? Mag-dive in terms of decision making. Right now, meron akong hindi ginawa nung kahapon. Okay? Now, kagabi. So, alam natin na ito ay nagkaroon ng isang message or nagkaroon ng isang lead. Ngayon, lalagyan ko tong ad na to ng ad ID.
'di ba? So pupunta ako dito sa ad level, i-click ko tong edit, tapos ilalagay ko tong kiklik ko tong 3 dots dito. 3 dots, tapos tingnan mo hindi mo rin pinalitan yung ano pala, yung image kagabi. So, i-click mo tong 3 dots, tapos makikita mo tong add ID na 'to na nasa baba, i-copy mo 'yan, 'di ba? Tapos click mo tong close, tapos yung add ID na na-copy mo, i-paste mo dito sa after nung add. So, i-double click mo tong pencil, tapos space dash, i-paste mo 'to dito. Okay. Bawat ad na nira-run mo, may kanya-kanya silang add ID. Mayroon silang unique add ID. The next thing that you need to do is to put add ID for the second ad, yung virtual assistant. So, magkaiba po kasi ng add ID eh. Tingnan natin. Copy natin, tapos yan. So, gawin natin dito and then paste natin. Once may nagalaw kasi kayong once na nagalaw ninyo na yung ad, nagkakaroon niya ng changes in terms of ad ID. So, tingnan nga natin kung magkaiba yung ad ID nila. Ayan siya, di ba? So, ang ad ID nito nasa taas, 1202326 592, di ba? Ito naman nasa baba, 120232658. So magkaiba sila ng ad ID, 90413, 90413 tama naman, pero yung nasa gitna na yon, normally nagkakaiba sila ng ad ID. Ngayon, stop sharing ko muna, 1 second. Pupunta ako ngayon doon sa page ni Sir June. Ay, shocks. Na ano ako, na-log out ako. Naku ng Neotax. Ito ako lagi nala-log out na Meta. Wait lang guys Pag nagdo-double ano ako, browser. Ay. Masyado mahigpit si Meta ngayon in terms of usage. Pagka alam niyang merong anong pangalan nito? Unusual activity. Nila-log out niya. Okay. So I think I'm all good. Trust this device. Okay. 1 sec. Lipat ko lang dun sa page ni Nissan. Okay. Ito. So I'm gonna share my screen again. So nandito na ako ngayon kay Nissan Marilao June na page. So I'm gonna head over dito sa nasaan na yung ano natin, Meta Business Suite. Punta ako sa gilid, hanapin ko yung Meta Business Suite, ayan. Tapos pupunta ako dun sa inbox. Ayan o, tingnan mo, hinihingi na naman ako ng OTP. Walang katapusang OTP. Wait lang. Traffic na. Yun, pumasok na. Okay. So, okay. Ito yung Meta Business Suite, guys, no? 'Di ba anong day 1, dinifferentiate ko sa inyo yung business portfolio. The one you're looking at is the Meta Business Suite. So sa Meta Business Suite, dito mo makikita yung inbox, o ibig sabihin yung mga messages na pumasok. So pupunta ka dito sa inbox, click mo yung nasa left side na yan. Diba? Yung day 1, that's business portfolio. Ito, don't get me
Don't get confused. This is the Meta Business Suite. Magkaiba po itsura nun. And I'll give you yung difference nung dalawa. Inbox. Bagal naman. Refresh nga natin. Oh, yan. So there you go. So nakikita nyo tong nakikita nyo tong mga messages na to. Yung mga messages na to, meron siyang add ID na tinatawag. So pag hined over mo dito yung mouse mo, ayan add ID 120232, etc. Ito rin, si Treps, si Emrose, meron din add ID. Ang walang add ID, si Princess de la Cruz. Hindi ibig sabihin na wala siyang add ID, hindi niya nakita yung ad mo. Possible na nakita niya yung ad mo, pero dumiretso siya doon sa page mo, tapos nag-send message siya. Ibig sabihin, hindi niya kinilik yung send message button, nag-direction, in-stock niya yung page mo, tapos saka siya nag-message. That's the reason why wala siyang add ID dito. Okay? So, but probably nakita niya yung ad mo, hindi nga lang siya direct na nag-message doon sa ad mo. In-stock niya yung page mo. And the rest of these people, nakita talaga yung ad mo, tapos kinilik niya yung ad mo. So, hanapin natin yung add ID na yon. Let's say for example, anong add ID yung nilagay ko din sa teka. So, Nissan. Ayan. So, add ID 588742, no? 588742. Ayan. So, most likely, ito si Rosalie Saliling. Nakita niyo yung ad natin kaninang umaga or kaninang anong oras ba siya nag-opt-in? 4:52 PM na siya nag-opt-in. So, ang gagawin mo dyan, kukunin mo tong add ID na to. Normally, pag halimbawa, let's assume na si Rosalie bumili sa'yo ng sasakyan, Sir June. So, titingnan mo, pag hahanapin mo kung kaninong ad or saang ad siya nag-convert, hahanapin mo yung add ID niya. So, halimbawa ito, add ID 120232, 120232, 658, 874, 290, 413. Okay. So kukunin mo to, assuming lang to guys, again, uulitin ko. Assuming na si Miss Rosalie nag-deposit sa kanya ng reservation or nakabili na sa kanya ng unit, all you need to do is to check kung saang ad siya nag-convert. So babalik ka dun sa ads manager, and assuming na sobrang dami na ng ads dito, okay, sabihin natin 500 ads na yung nakikita mo dito. And napaka-imposible naman or sobrang hirap, hindi naman imposible. Sobrang hirap hanapin yung ad na yon kapag sobrang dami mo na ditong ads na nagra-run. So para mahanap mo yun ng mabilis, pupunta ka sa ad level, pupunta ka dito sa search to filter, ipi-paste mo yung ad ID, and then i-click mo yung add IDs one of, tatlo yan campaigns, ad set, add IDs. Yung nasa baba ang i-click mo. Ngayon, lalabas na ngayon, makikita mo na ngayon yung ad na responsible doon sa conversions mo. So if you were to check this, alam mo agad na itong ad na to ang nagbigay sa'yo ng conversions. Kasi dito siya nanggaling. Ayun, makikita nyo rin, ayun, meta leads. So, ibig sabihin yung attribution or yung kung saan mo ibabangga yung sales, alam mo na agad na itong ad na to yung responsible for giving you the conversions. Make sense? Now, balik mo dun kay Miss Rosalie, halimbawa si Miss Rosalie nag-deposit na sa'yo or nag-reserve. All you need to do is to click the create order. Pareho to guys dun sa kay Miss yung resort, yung Airbnb, and doon sa B2B kanina. This is how you do it, no? Kapag kami conversions. So, alam nyo na nag-convert yung taong to, you click the peso sign, you put the amount, let's say 50,000 yung reservation niya, you put the description, halimbawa, the reservation ng
ng Nissan Almera. O, di ba? So, yan, ilalagay mo. So, tapos create order ka. The reason why I want you guys to do this because eto nakalagay dito sa anong tawag dito? Sa gilid na to. I'm not sure bakit naka-grayed out to. Data sharing. Dapat naka-sharing to. So, click nga natin to. Manage. Dapat i-turn on mo pala to. Yan o. So, nakita nyo guys, yung data sharing, asan na yan? Ay, nawala. Shooks. Okay. Nawala. Ito na pala. So, inbox. Na ano ko. Yan. So, yung data sharing guys na yon dapat naka-turn on yon. So, pupunta kayo ng manage dito. And then, ito-turn on nyo to. Okay? And then, you go back. Tapos, ayun, dapat naka-check yon. So, pag ginawa nyo yon, again, peso sign, tapos lagyan nyo ng kung magkano yung amount, description, and that's it. Now, lalagyan nyo, pwede nyo nga rin kayo mag-ano ng Gcash dito. Pwede kayo mag-add ng Gcash eh. Okay, the reason why I want you guys to do that because Meta will attribute that sale and Meta will understand the data na ito si Miss Rosalie naging customer mo. Okay, kasi ganito yan eh. Oo nga, nagkaroon kayo ng transaction ni Miss Rosalie pero hindi mo siya ginawa ng ganon. So, hindi alam ni Meta yon. Ikaw yung dalawa lang ang nakakaalam yung transaction nyo. So, dapat mong ipaalam yung kay Meta and that's the way you need to share that data kay Meta. Kaya nga may data sharing eh. 'Di ba? So, yun yung gagawin niyo. Tapos, i-click mo tong order status na drop down and then i-click mo yung paid and then pwede mo siyang lagyan ng label. Halimbawa, September 2025 customers. Yan, customers. Yan. So, pwedeng ganun yun. Para ma-label mo siya, para pag naghanap ka na nung September 2025 customers, madali mo siyang mahanap. O kaya kung ano mang gusto mong i-label dyan, so be it. And then, i-click mo tong new customer, today's date, pwede ka rin maglagay ng note. Halimbawa, let's say for example, may balance pa to ng, let's say, 250,000. Halimbawa, ganun. Mga tipong ganun. So, it's up to you. Parang ano mo na siya. Itong Meta Business Suite, this is somehow your parang not it helps you organize things, no? Kapag gumagamit ka ng Meta Business Suite, no? Tapos that's how you do it, no? That's how you attribute the sale doon sa Ads Manager versus doon sa Messenger na nakukuha mo. And the difference between the Meta Business Suite is planner din ito. Ibig sabihin, gamit ito ng mga social media managers. Kapag nag-i-schedule sila ng post. Halimbawa, for the month of September, so, ayan o, pwede mo siyang schedule yung mga posts. Halimbawa, today is September 25, tomorrow is September 26. So, I can click this plus sign, schedule a post, and then you schedule a regular post doon sa page mo. This is the usage or ito yung gamit nung Meta Business Suite. Magkaiba to doon sa Ads Manager. Okay, so dito mo siya ini-schedule yung mga post o yung mga regular post mo. Yun ang gamit ng Meta Business Suite. Plus yung inbox, kung makikita mo kung sino-sino yung mga nagme-message sa'yo, both Messenger, Instagram, WhatsApp, tapos sino yung mga nagko-comment sa Facebook, tapos sino yung nagko-comment sa Instagram. So makikita mo lahat yan dito in one place. Okay? Nam lang akong tubig guys. So that's how you read the data. Okay? Or that's how you put proper naming conventions in place. The reason why nakakatulong yung proper naming convention because madali mo hanapin yung mga bagay-bagay. No? Hindi siya sabog. Kasi imagine mo sobrang dami ditong campaign tapos maghahanap ka ng isang ad na nag-convert kasi hinahanap mo si Miss Rosalie. Saan ba galing tong Rosalie na to? Saang ad siya nag-work or anong ad yung kinilik niya, bakit siya
nag-convert. So, pag binangga mo dito, okay, alam ko na. Itong si Miss Rosalie, nag-convert dito sa broad open audience. Ito yung ad na nakita niya nung nag-inquire siya. So, ganun po siya tingnan in terms of metrics. Now, this is for the messenger campaign. Now, I'll get, unahin ko na itong messenger campaign kasi very straightforward yung metrics nito. Sa messenger campaign, ang babantayan mong metrics lang is tatlo lang. Number of messages, quality of messages, tapos cost per message. Okay? Now, the reason why pinapabilang ko kung ilan yung number of messages, kasi if you do the math, halimbawa nag-spend ka ng 15,000 pesos, di ba? Sa total ad spend. So, ilan yung pumasok na messages? Halimbawa, pumasok 350. Tapos sa 350 na yun, ilan dun yung quality ng messages na pumapasok? Lahat ba yan basura? Lahat ba yan goods? Or majority ba yan basura or majority niyang goods? Okay? Tapos cost per message is, i-divide mo lang naman yan, na napakasimple lang ng metric na babantayan mo sa Messenger. So 15,000 total ad spend, divide it by 350 messages. So ang average cost per message mo is 42.85. So yan po yung average cost per message kapag binilang mo ni number of messages. Sa 350 ba na nag-message, ilan doon yung quality? Sabihin mo ng quality doon is 50. Yan. So that's how you analyze the data. 'Di ba? Ngayon tsaka ka na puro pala basura yung nakukuha ko. So, it has some, pag alam mo na, okay, out of 350 na nag-message, 50 lang dun yung matinong kausap, there's something wrong with your ad creatives. Di ba? Kasi mukhang puro basura yung pumapasok. Malamang sa malamang, basura din yung ads na pinapakita mo. So, you attract yung mga basurang leads because most likely it's your ads are too generic and you're just targeting everyone. So, ganun po siya basahin. Very straightforward in terms of messaging campaign. However, dun sa website conversion campaign, medyo komplikado siya ng konti. Kasi ang babasahin mo dito, there are a lot of columns na kailangan mong ayusin. So what I'm gonna do is I'm gonna click the performance, click here, tapos click mo yung customize columns, tapos i-remove natin tong mga nandito na hindi na kailangan. So last significant edit, nire-remove ko na yan, attribution setting, bid strategy, actions, natanggal ko na yan, delivery. Ito, pwede nyo i-keep yung quality ranking, engagement rate, and conversion rate ranking. Okay lang din naman yan. Pero for now, let's just remove it para hindi na magano. Yan. So, I'm gonna move the amount spent sa taas. Cost per result, reach and impressions, tanggalin ko tong end schedule. And then I'm just gonna type in link clicks. Yan. So, link clicks, CTR or yung click-through rate. Nasa website na tayo tapos na tayo din sa Messenger metrics. Sobrang straightforward lang nito. No? Hindi siya komplikado in terms of metrics. So, sa website, ang inaano ko dito is itong click-through rate, link click-through rate ito. Kasi merong CTR all, may unique, merong outbound, merong unique outbound, unique CTR all. Hindi ko na ituturo sa inyo yan. Masyado ng deep dive yan. But this is the very important one, yung link click-through rate. So, meron na tayong link click-through rate. So, budget. Ayan. So, campaign, ad set name, budget, amount spent, results, cost per result, reach impressions, link clicks, click-through rate, landing page views. And landing page views, uncheck natin ito. Okay, ano pa yung susunod? Landing page views, ang tawag dito, add to cart, initiate checkout, or checkout initiated, pareho lang yon. Add payment info or payment info. Ganyan siya. And then purchase.
or purchase value. Check natin itong mga box na to, and then ROAS, return on ad spend. Purchase ROAS, yan. So, may nakalimutan pa ba ako? Frequency, yan. Frequency. Yan. So, i-move natin yung frequency katabi ng impression siguro. Yan. Yan pa ba ako nakalimutan? So, amount spent, result, cost per result, click-through rate, landing page views, purchase conversion value. Okay. So, paano mo siya babasahin kapag may website ka or may landing page ka? Now, for some of you na hindi naman siya e-commerce, may mga website or landing pages, ganito mo siya babasahin. So, you need to, let's say, punta tayo sa Facebook Ads Library. Okay? And then, let's say, for example, Nike. No? Favorite example ko tong Nike. Ayan, Nike. Ayan. So, ibig sabihin po, guys, let me just, let's pretend that this is an ad na dumaan sa newsfeed nung target audience ninyo. So, ibig sabihin, the moment na dumaan yung ad na to sa newsfeed ng target audience po ninyo, mako-consider siya or magka-count yung number of reach. Ibig sabihin, bibilangin ni Meta kung ilan yung na-reach na tao. So, itong reach na column, magkakaroon siya ng ng figures or ng results. So, reach, sabi niya ni Meta, nagkaroon siya ng 550 reach. Okay? And at the same time, nagkaroon din siya ng impressions. Okay? Bakit ano pagkakaiba ng impressions saka ng reach? Ang impressions, it's the number of times your ads have seen nung target audience mo. Perhaps once or perhaps twice. So, ibig sabihin, out of 550 na katao na nakakita ng ads, pag minus mo yung 596 minus 550, about 46 of those people have seen your ads twice. Okay, kaya 1.09 yung frequency mo, yung ad frequency mo. So, ganun po siya basahin in terms of data. It's the same number of people, doon sa impressions. However, they've seen your ads more than once. So that's twice or more than. Makikita mo sa frequency kapag lahat ng tao na to sa reach, nakita nila yung ads mo ng 2 beses or more than, 3 times na nilang nakita, yung ad frequency mo magiging 2x, 2.0, 3.0, 4.0, etc. So, the more na tumataas yung ad frequency, ibig sabihin, they've seen your ads more than once. More than twice, thrice. So, and depende kung ilan yung ad frequency nito. So, ganun po siya basahin. Now, since nakita nung target audience mo, yung ads mo, if I click learn more na button, pag kinilik ko to, yung link clicks, mag-a-appear yon. Okay? Mag-a-appear yung link clicks dito. Ibig sabihin nun, sabi ni Meta, out of 596 impressions, 19 doon ang nag-click doon sa link mo. Kaya nagkaroon ng link clicks na 19 dito. Now, yung click-through rate, sabi ni Meta, ang percentage of click-through is about 3.18%. Ibig sabihin, that's the percentage of people who click your link. Okay, now bakit, Coach, paano yun? Bakit may CTR dyan? Messenger campaign yun, wala naman link tayong nilagay doon. Kinakount po kasi ni Meta yung clicks, every click, kasama na doon yung see more, yung ito, di ba? Pagka, virtual assistants ka ba, etc. So, pag yung copy, hindi mo nababasa, di ba? Yung kabuuan, i-click mo pa yung see more para mababasa mo yung buo. Kasama po yun sa clicks. Sa clicks all, di ba? Kasama po yun. So, that's how you read the data kapag nandito ka na. So, link clicks, that's the percentage of people who click. That's your click-through rate. And then, doon sa landing page views, wala ka na. Zero data na dito because wala naman tayong ginamit na landing page or wala naman tayong ginamit na website. Pero kung may ginamit tayong website, lalabas yun dito. So, ngayon, itong landing page views na to, ito na yun. Di ba nag-click ako kanina, so napadpad ako dito sa page na to.
So this is landing page views or product view view content, parang ganun. So the moment na nakita ko yung product page, tapos nag-adds to cart ako. Halimbawa, meron akong natipuhan dito na let's say shoes. Tapos natipuhan ko tong shoes na to worth 6,195. Tapos ang ginawa ko is nag-select ako ng size ko 10 kunyari, tapos add to bag. Tapos pag kinilik ko yung add to bag, lalabas yun dito. Ayan, add to cart, pareho lang yun. Add to bag tsaka add to cart, pareho lang yun. Ngayon, if I click here, dahil nag-add to bag na ako doon, di ba? View bag. Tapos, pag kinilik ko tong guest checkout, lalabas din po dito sa initiate checkout. Tapos, pag naglagay ako ng payment info, dito, lagyan ko dito ng information ko, then Meta will record that behavior. So, the add payment info. And then if I complete the purchase, nag-select ako ng GCash and place order, magpa-fire naman yung number of purchases. Tapos yung purchase conversion value, kung magkano yung value nung nasa website, 6,445, magre-reflect yun dito sa purchase conversion value. Now, automatically, Meta will compute or will calculate the purchase return on ad spend. Ibig sabihin po nun, magkano yung total ad spend mo? Halimbawa, nag-spend ka ng 2,500 sa ads, tapos magkano yung checkout value ng customers na nag-checkout dun sa website mo, ibabangga mo lang yon. So, 6,445, halimbawa, nakabenta ako ng worth 6,445 na sapatos, i-divide mo dun sa total ad spend, that's your return on ad spend. Ang return on ad spend mo is 2.57 ROAS. Ito po yung magre-reflect dun sa purchase return on ad spend ROAS. Now, for those of you na wala namang ganitong customer journey na merong adds to cart, initiate checkout, add payment info, for those of you na lead generation campaign yung niraran na may website, you need to count your revenue or your ROAS manually. Ituturo ko bukas yon. We're gonna use the Facebook Ads Calculator. You have to count it manually, especially if you are a resort, if you are a real estate agent, car sales agent, B2B man yan. So you need to calculate that separately. Okay? And kasi hindi magre-reflect doon yon sa Ads Manager yung return on ad spend mo tsaka yung value. Okay? Although yung mga value na nilagay mo doon sa Messenger kanina, 'di ba, nagpalagay ako ng value doon sa yung peso sign, tapos nilagay natin ng value. Some of them will reflect, no, pero that will be not 100% accurate. So, ang pinaka-accurate nito is sa back end mo. Ibig sabihin, bibilangin mo siya manually. And then ibabangga mo yung total ad spend mo versus doon sa number of customers acquired. Yun po yung tamang pagbabasa ng metrics manually. Okay, at itong tinuro ko sa inyo, if kapag meron kayong website wherein people are parang para siyang Lazada, Shopee, 'di ba, pag bumili kayo sa Lazada or Shopee, ganun yung sistema nung pinakita ko sa inyo. Pero for most of you here siguro is more on lead generation. Ang i-count mo lang dito is number of leads. Parang pareho lang kayo nung Messenger campaign. So number of leads or number of messages, 'di ba? So ilan yung pumasok na leads na nag-inquire, i-divide mo yun doon sa total ad spend. Yan. So that's 15,000 kung magkano man yung ad spend mo, i-divide mo lang yun. And then you will get the average cost per lead or average cost per message. And that's it. Kung ibabangga mo na yun doon sa number of customers, makukuha mo na yung CAC mo, yung customer acquisition cost, number of customers. Ayan. So I think may questions tayo dito. Teresita, yung Airbnb ko 2 to 3K lang per day, di ba sales yun?
2 to 3K per day yung total yung ad spend mo? What do you mean, Mr. Risita? I-ano kita, i-unmute kita. Ito, naka-in-unmute na kita. Coach, yung rate po nung Airbnb, 2,000 to 3,000 per day. Yung rate ng isang unit. Hindi yung ads. So, di ba pagka ganun, parang yung yesterday sinabi mo, pagka ganun lang yung mga cost, sales na kaagad yung yung objective ng ads, hindi na lead. Okay. Yes, pwede yon. Pwede mo siyang i-direct as sales kasi hindi naman siya ganun Kamahal. kamahal. Pero paano bang customer journey? Kasi meron ako nakausap din before na Airbnb. Ang ginagawa nila, even if meron siyang website, dinadrive nila yung traffic sa website. Sa Airbnb pa rin nag-check out, nagbabayad. So paano ba yung... Sige, go Meron ahead. kasi coach na pagka sa Facebook, nag-ads kami, diretso sila sa page o kaya sa Okay. website. Okay. Doon sila nagbabayad kasi malaki yung nasi-save nila. Wala na silang mga binabayaran na agency fee sa Airbnb. So, Mm, sila sa amin. Parang I binabypass na see. Airbnb. Kasi kaya nga ako nag-website para pag nag-ads ako. Kasi ang ginagamit ko, yung link ng Airbnb para makita nila yung mga pictures. So, nag-create ako ng website para doon yung sa website na lang nila tingnan. Tapos, pwede silang diretso magbayad sa amin doon sa page. Got it. Okay. That's a good one. Kung kasi i-insert ko lang yung naging experience ko or naging usapan ko lang dun sa isang naging Airbnb din. Nasabi niya, dinadrive nila yung conversion sa Airbnb. Kumbaga, doon nila pinapa-check out because mas trusted ng mga users yung Airbnb na platform. Unlike dun sa website, hindi nag-check out yung mga potential buyers because probably they don't know much of your website. But it's a good thing to know na people are checking out on your website, and that's a good anong tawag dito? That's a good sign. Meaning, probably your website is kumbaga parang na-layout nyo ng maayos, the trust is there. Kasi the reason why guys, hindi nag-check out yung iba sa website or hindi agad-agad bumibili sa inyo because hindi nyo pa na-establish yung trust. Yun ang totoo. Di ba? People buy from people and people buy to whom they trust. Di ba? Kung bakit ka naman bibili sa alam mong may scam ka, di ba? So, it's a good thing to know na Mr. Risita na nag-check out sila sa website. And one question, na-install mo ba yung Pixel doon? Hindi pa, coach, kasi bago lang yung website ko eh. Okay. Hindi pa ako You need- nakakapag-ads doon sa Ang ginagawa ko kasi, nag-join ako sa mga groups ng yung mga parang hotels dito sa Bulacan. Tapos pagka may nag-inquire doon, ipapasok ko yung website ko, kaya yung page. Tapos sinesend ko yung picture, ganun. Kaya gusto Tapos ko sa website na nag-check out. website sa page. Kasi yung payment nung nung hindi pa nakaset up yung payment nung website, parang go to page. Okay, gets ko. Ibig sabihin, minamanual nyo pa rin sa Messenger. Iyon, coach. Okay. I thought nag-check out. Kaya medyo na-amaze ako na wow, nag-check out sila sa website. So, ganito gawin mo, Mr. Risita. You need to install the Facebook Pixel. You need to install a payment gateway so that you can optimize for sales sa website mo directly. Kasi kung i-manual mo yan sa Messenger, matrabaho yan, marami kang kausap dyan, imaginein mo 100 messages per day, re-replyan mo yon. Tapos, di ka ba na-overwhelm nung patulog ka na may magme-message pa? Oo And nga. that's the reason why I invested sa landing page and sa website because kahit tulog ako, andyan yung website, nagbibigay sa akin 24/7 na siya yung sales siya yung sales staff ko, siya yung nag-i-explain ng products and services ko. So, if I were you, Mr. Risita, invest in your website sa payment gateway, mag-invest ka, maglagay ka ng Metapixel so that Meta will anong tawag dito?
see how many conversions yung na-acquire ninyo sa website. So yun lang yung ma-advise ko sa inyo. Yung ano ba, coach, di ba sa yung mga chatbot, Hmm. ituturo nyo ba yun sa amin? Kasi di ba kasama na dun sa yung chatbot? Tinuro ko na kahapon yung built-in na chatbot. Okay, ganito Doon guys, sa- no? Kasi kami mga media buyers, may kanya-kanya kaming expertise. Okay? I'm not an expert in chatbot. Okay, but nilagay ko din sa inyo, tinuro ko din sa inyo kagabi yung built-in na chatbot ni Meta. Okay, I'm not an expert in chat. The reason why, ito guys, Ma'am Teresita. May mga media buyers or may mga coaches na ang ipupush sa inyo is chatbot. May mga coaches din na ipupush sa inyo is landing pages or website. And it's up to you kung ano yung i-adapt ninyo na system or yung sales process ninyo. Ako kasi ayoko nakikipag-usap ng sobrang habang messages. Okay, the reason why ito, nung nag-enroll kayo sa akin, di ba? Nag-click kayo sa link, nag-check out kayo, nagbayad kayo ng GCash man yan or what not. And then that's it. Tsaka kayo nag-message sa page ko, tama? Oy, let's say nagbayad na po ako ng 499, kailan po yung ganito. Tsaka kayo nag-message. That's my sales process. Imaginein mo yung messenger chatbot, before mo ma-close yung isang tao, ang daming messages na pumapa. I'm not saying na hindi maganda yung chatbot. Don't get me wrong. Okay? Hindi ko sinasabi na pangit yung chatbot, wag yung gamitin yon. In fact, kaya nga pinapapili ko kayo, kanino kayo mag-i-enroll, sa akin ba na more on landing pages na minimal ang kausap pero very efficient in terms of client acquisition or customer acquisition. It's the reason why kaya nga walang pilitan dito kung gusto niyo mag-upgrade sa akin or hindi 'di ba? So ang gusto ko lang ma-establish is Ma'am Teresita, to answer your question, I'm not a chatbot expert. However, tinuro ko na sa inyo yung built-in chatbot ni Meta. Yun lang din yung ginagamit ko. Okay, wala akong very fancy chatbot setup na nilagay ko. But I'm considering to have one because it's a good way of reminding people. That's the benefit of chatbot because chatbot is way more efficient in terms of open rate versus sa email open rate. Ibig sabihin ng open rate, let's say for example, would you rather open a chat na may nag-message sa chat sa inyo or an email? Most often than not, bubuksan mo yung chat mo, yung messenger mo, than an email from someone. Tama ako? Sino Yes. nakaka-relate? Di ba? I'm sure pretty much nag-opt-in na kayo sa maraming courses, maraming trainings, nakaka-receive kayo ng email sa kanila. But sino dito nagbabasa? Siguro more often than not, hindi yung binabasa. Kahit ako, hindi ko binabasa yung iba. Diba? Yun yung kagandahan ng chatbot kasi ang open rate nun mataas as compared sa email rate, sa email campaign. Okay? So, to answer your question, Mr. Teresita. Okay? Thank you po. Okay. So, yun lang yung advice ko. Any follow-up questions? Wala na? Wala na po. Okay, good. So, sino pa may question? Miss Rochelle, go ahead. Question, kasi 'di Yes, ba, during the first day, tinuro mo sa amin na dapat ang running ng ads dapat sa business account, hindi Yes, doon sa exactly. personal account. Mhm. Therefore, meron kasi ako mga ni-run na ads from my personal account. And is it possible na i-transfer sa business account yung na-run na ad? Kasi ang intention ko doon is 'di ba may metrics. So nag-work naman yung metrics. I mean, may nakita akong leads. So I was hoping na idu-duplicate ko siya but this time under the umbrella ng business account. Is that possible?
Okay, there's a thin line dun sa question mo na yon. Kasi ganito yan. If, okay, this is if yung niran mo na ad is via regular post dun sa page and then you just boosted it, pwede mong gamitin yung same post na yon doon sa dun sa ad account, dun sa business portfolio na ginawa mo. However, hindi mo siya pwedeng i-duplicate from your personal Okay. ad account to your business portfolio. Hindi mo siya pwedeng duplicate. The good thing about it is kung post mo yung regular post mo sa page, nandoon yun, yung post ID nun, it stays there, naka-intact yun. Okay, that's the advantage of that. The disadvantage of that, hindi mo nga lang siya maduduplicate. Including the Okay. budget, hindi mo siya maita-transfer. Okay, got it. And Yeah. then second question, Sure. regarding this data sharing, Hmm. does it help in finding lookalike clients? Exactly. 100%. That's the Okay. reason why. The reason why, guys, Ma'am Rochelle and everyone here sa Zoom, ginawa namin yan ever since nung nag-run ako ng campaigns ko. Nung una, medyo baso-basura yung pumapasok. Medyo hindi ako happy sa quality ng leads na pumapasok. And then when we start doing it, Meta was able to give us a good conversions. Kasi may double conversions kami na tinatawag. May website conversions na kami, meron pa kaming Meta Business Suite conversions. Ibig sabihin, for the rest of you here sa Zoom, who happens to check out dun sa website ko or dun sa landing page ko, you were being tagged as website conversions. And the moment you send us a message dun sa page namin, we tag you again as conversions. Kahit mag-double conversions kami, walang problema sa amin yun. Kasi ginagawa namin yun because yung tinuro ko sa inyo kanina na may peso sign and may yung paid na doon sa gilid, sabi ko igawin yung paid. We're not doing the peso sign but we're doing the paid. It stays there forever. 365 data yon. 300, kumbaga, the moment you start your campaign do sa page mo, yung data noon intact yon, 100%. But the website conversions, it only stays there for 6 months. So 180 days lang yun. After 180 days, nabubura yun. Kaya ginagawa namin, anong tawag dito? Tinatag namin as paid because yung data na yon, Meta was able to Meta become more smarter in finding the right people because okay, si Miss Rochelle nag-convert dito. I'm gonna be finding similar audiences like Miss Anne, Miss Doreen, Miss Cruz, and whatnot. So ganun po siya nag-work. And then you create a lookalike audience based on that one. Does that make sense? It does. Yeah. Last question. Sure. Lead generation as my objective kasi. Yeah. So nabanggit mo ang pixel. Just to confirm, pwede rin siyang I mean the pixel can also be applied kahit na ang intention lang is lead generation. Yes. Right? Okay. Yes. That's all. Yeah. So you have to inform the reason why, guys, ganito kasi Meta is a data machine and AI siya, di ba? AI, hindi naman kaya ni Mark Zuckerberg i-monitor lahat ng conversions na bumibili sa Facebook page mo eh. And that's the reason why nilagay ni Meta yun doon para ma-share mo yung data kay Meta. And the more you share data kay Meta, the more it becomes more smarter. Ganun lang yung ibig sabihin ng pixel and then yung tinuro ko sa inyong anong tawag dito, yung by putting a paid button and the peso sign. Yun po yung pinaka ultimate goal. Okay? Okay. Thank you. So welcome. So Miss Doreen, di na po ad ID ang nalabas sa akin, intake po nakalagay. Yung intake, okay lang po yun. Normal po yun, Miss Doreen. Anong tawag dito? Default po kasi yung intake na yon.
For those of you na kung ano yung sinasabi ko na intake, let me know kung tama yung ano, baka mali yung interpretation ko dun sa tanong mo, Miss Doreen. Yung sinasabi ni Miss Doreen na intake, ito po siya. So, kunyari itong order status na to, yung leads kasi, asan na ba yan? May leads kasi dito na pag leads yung niraran mo kasi, intake yung makikita mo dito. May makikita kang intake tapos converted, yun. Can you share nakaano ka ba ngayon, Miss Doreen? Naka-laptop ka ba or PC? Let me know kung naka-laptop or PC ka para ipakita natin sa kanila. Magkaiba kasi yun pagka ano eh. I-unmute kita. Naka-laptop ka ba or PC? Laptop. Is it okay if you can share yung ano mo, yung ano, para makita ng lahat? Kasi magkaiba yun eh. Pagka lead generation, makikita mo intake tsaka leads converted. In-unmute na kita. I'm not sure if if you can unmute yourself and share your screen. Miss Doreen? Coach, hindi ako marunong mag-share. Ganun ba? Oo, nasa baba yan eh. Anyway, sige, ganito na lang. You can find some of the previous batches. Pinakita ko doon yun eh. So, doon sa dashboard ninyo, wala kasi ako makita dito na ano na example. But I'm gonna see if there's let's see. I'll find an example here. Maybe this one. So, magkaiba po kasi yan eh. So, let's see kung meron ito. Ito naman dentist kasi ito. Tingnan natin kung meron ito. Ito yung sinasabi ni Miss Doreen. Tama ba? Yung may lead stage intake. Opo. Ayan. So, ito yung makikita nyo kapag lead generation yung page ninyo na gineraran. So, makikita nyo intake, normal po yan. Ibig sabihin po, ito yung default kasi intake. Ibig sabihin pumasok. The reason why tinawag siyang intake, pumasok na message. Pag kinilig mo tong drop down, makikita mo dito, yung nag-message ba na yung qualified, na-convert ba siya as paying customer? Lost na ba? Ibig sabihin, nag-inquire sa'yo sa iba bumili, pinagtagpo, di tinadhana, yung mga tipong gano'n. Not qualified, so i-click mo yan. Tapos, pareho lang yun, order status, kung halimbawa, paid, ship, book, yan. So, ganun lang din naman. So, ganun po siya. Okay? So, again, yung intake, siya, default yan. So, itong ano na to is wala pang data sharing, so dapat ganun pa rin i-manage and then ito-turn on mo siya. Okay, Miss Doreen? Thanks, Coach. Okay, so next question would be, I think nasagot na to ni kay Mercy Rochelle. Miss Ching, we are using other booking platforms for salon and spa. I'm not sure what your question would be. Coach, ano uli difference ng Business Ads Manager, Ad Center from Meta Business Suite? In terms of the ads, Business Ads Manager, Business Portfolio, that's where you run your ads correctly. Meta Business Suite, that's where you schedule your posts and reply to messages ng page mo. That's the difference. Nakagamit na ako ng chatbot, not effective. Well, ganito lang yan, no? Miss Nep. Don't get me wrong, no? Hindi lang kay Miss Nep, lahat ng nandito sa Zoom. When something is not working, gumamit ka ng app or gumamit ka ng application, chatbot, landing page, website, and whatnot, automation system, and the most fancy automation system that you can find in the market. Go High Level, Accio, Funnelfy, Webcake, Botcake, you name every
automation tools na nakikita nyo sa market, no? You name everything. Kahit international ClickFunnels, gumamit ka kahit anong Shopify man yan or whatnot. Hindi kasalanan ng automation system kung bakit hindi effective yung ads mo. Okay, ulitin ko. Hindi kasalanan ng mga tools na binili mo, whether magpa-chatbot man yan, magpa-landing page, magpa-website man yan, and all the automation application na makikita mo sa market, hindi nila kasalanan yun. Kasalanan yung ads mo at saka ng offer mo. Okay, and at the end of the day, kasalanan mo as an advertiser, bakit hindi siya nag-convert. So wag nating isisisi doon sa tools na gamit natin, bakit hindi nagko-convert yung ads natin. Okay? So this is not an attack to you, Ms. Nep, or an attack to everyone here, but this is the reality na kailangan yung tanggapin kapag nagra-run kayo ng ads. It has something to do with your ads and your offer and your sales process. The reason why you want automation tools such as those chatbots and etc., because you want to make your life easier in terms of running a business. Because how would you reply to 1,000 messages per day? That would be an insane task na gagawin mo just to close one person. It doesn't make sense. Kaya nga ako, when I started my coaching business, I solely, or I spent so much time on curating my offer and curating my copy that would speak directly to my target audience. Ganun ko siya inupuan talaga. Di ba? I'm not saying I'm the best media buyer, but inano ko talaga yung sarili ko na I don't want to spend my time replying to all messages just to close one person. Well, depende kung I'm selling a high ticket product na it would cost 100,000 pesos, 1 million pesos. I need someone to assist. But ang ginagawa ng karamihan, especially for Miss Rochelle, I'm sure nakikinig, ito pa si Miss Rochelle. Ang ginagawa ng karamihan na high ticket product or services, nag-hire sila ng closer tsaka ng appointment setter. Okay? Or minsan wala nang closer, appointment setter na lang. Ibig sabihin, they would pre-qualify the messages that's coming in doon sa page mo, and then tsaka lang nila ibabato sa iyo yung lead na yon kapag pre-qualified na siya. Ibig sabihin, they are almost sold to what you're trying to offer. Yun po yung trabaho nung anong tawag dito? Yun yung trabaho ng appointment setter. Sa US, ganoon ang ginagawa, especially if you're a real estate agent. Ang ginagawa nila is they hire an agency to run their ads, and then they hire an appointment setter. And then the appointment setter will give the details ng potential prospect or ng potential customer. Tsaka lang ibabato doon sa real estate agent. That's the way they do business. So I hope you adapt that system, because if you're the one replying to those messages, you will be overwhelmed. I'm telling you. So yun, that's my take on that one. Okay, so yes, Miss Ching, you can unmute. Go ahead. Miss Ching? Coach, naririnig mo ako? Yes. Medyo hindi na ako nakaka-catch up no sa lahat-lahat na diniscuss for the past 3 days or ika-4th day na ngayon, right? Yes, 4 days na. Anyway, ito na lang. Sa day 1, itinuro mo sa amin how to create a business profile. Yes. So ngayon, kasi I'm managing all the pages of our business. So yun na mention ko, we separate yung spa namin, separate din yung salon, and we also have a trucking business. We also sell trucks. Ngayon, for every category, kasi iba-ibang category, ibang target market sila eh. Do I need to create multiple ad accounts? Multiple ad accounts for different target? Yes.
Hindi different dapat, business. hindi Different dapat business kasi line, magkakahalo-halo, no? different line of business dapat separate ad account each. Okay, okay. And then, okay, for the spa and the salon, we are using different booking platform. Nandoon na rin kung mag-book si client. Hmm. Hindi na yun papasok sa pinakita mo kanina na if the client made an order or purchase something, hindi na yun mag-integrate doon. Hindi. Kapag you're using a different booking system, I hope can you tell me a booking system baka alam ko? Free siya. Hindi ko kilala. So, Oo. if that booking system can be able to hold or can be the metapixel can be installed then sa booking system niya, that's a good one. But if not, I'd rather find another Yung book. kanina, yung pinakita mo, yun yung sa Metapixel? Hindi po siya metapixel. Yung metapixel po nasa advanced training ko po yan. Okay. Yung tinuro ko po kanina is the messenger conversion tagging. Okay, kasi yung Okay. gagawin ko ngayon after tomorrow, kasi last night natin tomorrow, Mm. right? Mm. I-review ko na lang from day 1 para ma-absorb ko lahat. Apo. Yung Mhm. metapixel po, Miss Ching, is a bit ano na siya, advanced. If you have a website and a landing page, yun po yung ginagamit. So, anong tawag dito? Nasa advanced lessons ko po siya. Okay? So, if I were you, just a suggestion, find a booking system or a booking app that the metapixel can be installed so that you can create a conversion event inside the booking system. Ganun po Sige. siya. Thank you. Okay. That will be all, Coach. Thank you. Thanks. Coach, yung replay po ba? Hindi po, Miss Ned. Solo performer. Okay. Anyway, kung Miss Rochelle, ganito yan. Kung halimbawang so, kumbaga, lahat naman tayo nag-uumpisa talaga sa pagiging solo. 'Di ba? I'm sure kung nandito pa siya. Ito ba? Ito, 'di ba? Akala ko nawala ka. So, lahat naman tayo, nag-umpisa na tayo yung nagre-reply. Kaya nga, ang tawag sa atin ay one man, One man. ano yan? One man army. Oh. One man band. Oh, when I started, I'm also the one replying, etc. Walang problema doon. What I'm trying to say is, if things are getting a bit overwhelmed already because there's a lot of messages or there's plenty of messages coming in, try to invest into someone na magiging appointment setter mo para at least by the time you speak to these people or to these potential customers, anong tawag dito? They are already pre-qualified and they are likely to make a purchase na yung time mo, save yung time mo. So parang ganun lang. Okay. So that's it for tonight, guys. Imo tanan, all that. Yeah. Maraming salamat, guys, for joining tonight. I'll be seeing you tomorrow. Will be yung hindi natin na discuss tonight, which is the manual computation on how you can be able to calculate your return on ad spend o yung ROAS. That would be tomorrow. Ituturo ko sa inyo manually because yung tinuro ko sa inyo dito tonight would be for e-commerce business and hindi nyo siya yung mga columns na yon, hindi nyo I don't think na kakailanganin nyo yon, yung mga landing page view, yung mga initiate checkout, add payment info. So I don't think you need that one. So tomorrow, ituturo ko sa inyo how to compute it manually. Miss Anne, you want to speak something? I do want to ask something. Nag-raise ka ng kanina. Tama ba? Miss, before we go. Has to unmute, yan. Meron ka bang tatanong? Yes po, Coach. Yes, go ahead. Before we Last na po. go. Coach, na-mention niyo po kahapon na much better na mag-run ng ads at 12 a.m. How about po kapag real estate po, Coach? How about po kapag po ang target market namin is international po? It should be 12 a.m. doon sa
sa kanila? Lugar na pagpapalalabasan mo ng ads. Saan lugar to? Halimbawa po, US, for example. US. Punta ka dito sa time zone converter. Time zone converter. So, let's say for example, kinilate mo tong dateful time zone converter. Let's say sa US, halimbawa United States. Kasi ano yan may Eastern time, merong West, may Pacific time. So, halimbawa Eastern time na lang. Tapos 12 midnight. 12 a.m. Tapos, click mo lang to local time. Ayan. So, local time would be 12 p.m. Diba? Okay, thank you, So, Coach. ganun siya. Halimbawa, United States Pacific or United States Central, halimbawa lang, o di local time, say 12 a.m. O, that's 1 p.m. sa atin. Okay? Thank you, Coach. Thank you, You're Coach. welcome. I'll be seeing you guys tomorrow, and just give me 30 minutes to render this video, and I'm gonna upload that video sa dashboard niya. Maraming salamat and have a good night, guys. Thank you so much. Bye-bye.